Yo, sa mga Cops and Sounds, so for today's video is dalawang topic yung pag-uusapan natin. Bali yung first topic dito is yung question regarding sa tanong ito ni Sir Alvarez Sam. So yung tanong niya is sana all idol next vlog idol sa mic naman step by step sa mixer, equalizer, crossover kung paano magtimpla sa mic pag MC. Wala bang echo or konti lang echo niya pag MC? Salamat idol, sana magawan mo ng vlog. So sa setup na to guys, since dalawa yung topic natin, no, hindi ko na sinama yung regarding sa crossover niya kasi yung pinakapunto sa kanyang tanong is yung sa miking, kung ano ba talaga yung gagawin kapag MC yung MC nagsasalita. So ano ba yung dapat ba daw may echo o wala. So for me Sir Alvarez, no, yung sa preference ko lang or sa setup ko lang, kapag may MC lang or yung speech lang, PA lang tayo, is hindi ako naglalagay ng echo. Reverb lang, konting reverb lang talaga, sir. Ang importante is hindi siya dry totally and the same time, hindi siya yung reverb. So, konti lang talagang reverb sa ibigay mo sa MC. Unless na lang kung meron kakanta, ayun, bibigyan mo talaga siya ng certain amount of reverb para mas ma-enhance naman yung boses ng singer natin. But sa MC is konti lang talaga, sir, kasi magsasalita lang naman siya. Is kung lalagyan mo siya ng malaking reverb or mataas na reverb is hindi na masyadong maintindihan yung sinasabi ng MC, lalo medyo mabilis yung magsalita yung ibang MC, di ba? So as much possible down mo lang yung reverb, konting effects lang talaga sa reverb, sir, para at least hindi siya dry and the same time hindi siya mataas yung effects na reverb niya. And sa connection naman, sir, yung mixer to equalizer papuntang crossover din amplifier. So sa setup na to, sir, hindi ko na isama yung crossover. Unless na lang kung may subwoofer kayo, so gagamit tayo ng crossover. Pero dito sa setup ko, sir, is lang siya. So from main out ng ating mixer, ito left and right, papunta siya sa ating equalizer. Yan, di lang masyadong kita, sir. Ayan, so sa equalizer siya, sir, nasa input. Ayan, left and right din siya, sir. Kung nakikita mo yung wire na kulay red. Ayan, left and right na input ng equalizer. Tapos mag-out tayo, yung kulay dilaw. Ayan, left and right. Papunta na dito sa aking amplifier na pang mid-high. Ayan. Pero kung meron kang crossover na intended para sa yung subwoofer, so para sa akin, sir, yung ginagawa ko lang is dito ako magtatap sa auxiliary. Ayan, ginagamitan ko siya ng splitter na wire. Ganito, sir. So ito, sir, mono PL. Split siya ng dual XLR na male. So, etong mono PL, nakatap siya dyan sa ating aux. Ayan. Papunta sa ating input ng crossover. Doon sa input A or channel 1 at saka channel 2 yung ating XLR. Tapos mag-out ako sa low. Papunta sa amplifier na pang subwoofer. Ayan, left and right pa rin. Okay. So, yun yung setup ko sa crossover kung subwoofer naman. Kasi yung crossover ko, sir, is ginagamit ko lang for subwoofer. Ayan. Tapos yung cord na ginagamit ko is ito, yung splitter siya. Mono PL to dual XLR na male. Okay? So sa aux to naka-hook, sir, itong mono PL. Ayun. So yun, Sir Alvarez Sam, sir, no, na sana na explain ko lang mabuti kahit panandalian lang. Ayan, mabilis lang. Kasi dalawang topic yung gagawin natin. So magsa-sound check tayo. May utang kasi ako sa ibang viewers, sir, na sound check. Hindi totoo yan. So Sir Sam, thank you sa panonood. I hope na na-answer ko yung question mo. Alright, so next topic tayo. Alright, eto na nga guys, yung utang ko sa inyo, no. Sound check tayo ng dalawang mid-high. Pero ang pinagkaiba nito, guys, is yung nakahook dito na capacitor is yung MKP na 2.2 UF 400 volts. At saka yung nakahook dito, guys, is yung Broadway na 2.2 UF 250 volts. So, disclaimer lang, guys, walang brand war dito, guys. Pagkukumparahin lang natin kung ano bang pinagkaiba ng dalawang capacitor, kung meron man o wala. Ayan. Alright. So, let's go. So, ito, guys, no, ito yung mga comment nila regarding sa pass natin na sound check. Ayan. O, diba? Napakadami. Ayan, puro grinder daw yung nadidig na at saka yung towel ng aso ko. Right? Okay guys, so same music pa rin yung gagamitin natin, no? Galing ito kay DJ Christian Naive, yung Let the Bass Kick Battle Mix at saka yung
Macarena soundcheck. So, kay DJ Christian Naive pa rin. So, at least ngayon guys, makapag-soundcheck tayo ng maayos kasi wala nang grinder na tumutunog sa ating background guys, no? Ayan, so gabi tayo nag-soundcheck ngayon pero nasa loob tayo ng bahay para hindi tayo makadisturbo sa ating kapitbahay. So, for this setup guys, ay yung gagamitin natin na mixer, ito, pinapakilala ko sa inyo, ito si Mecman Audio VX12. Ayan, so napakagandang mixer nito guys. And wala akong masyadong complain dito. But upon my review guys, well, satisfied naman ako. More than enough na to para sa akin. So, ito ay 12 channel mixer ni Mecman Audio VX12. Ayan. So, ayun yung karton niya guys. Wow! Alright. Okay. So, again, ito yung naka-hook dito guys. Yung MKP 2.2 UF, 400 volts. Tapos dito is yung Broadway 2.2 UF din pero 250 volts. Ayan. So, start na tayo guys. Bali, ang gagawin lang natin dito is magpapaning lang tayo, left and right. Or pwede din tayo, left and right lang. Angat lang tayo dito at baba. Ayan, para mas makafocus. Siguro dito lang yung camera natin guys, no? Ayan, para mas makita natin yung fader natin dito sa main out. Okay, so first music natin, Let the Bass Kick by DJ Christian Naive. Let's go! Okay guys, so sinadya ko ganito yung angle ng camera natin, no? Para at least makita nyo yung kamay ko dito kung ano yung inaangat ko at binababa. Okay, so start na tayo guys. Start tayo ng 0 dB sa lahat, naka-unity gain. Okay, so start na tayo. Let's go. DJ Christian, the Naive Remix. Basta Naive, the best. Battle move. Activated. DJ Christian, the Naive Remix. Basta Naive, the best. Okay guys, so I hope na na soundcheck natin ng maayos at I think wala namang sumapaw na any noise sa background natin guys, no? So nga pala yung ginawa natin sa soundcheck kanina is naka 0 dB yung ating main out. Tapos yung ating dito guys is sa fader natin nasa mga minus 20 dB lang o sa 15 dB lang siya. Ayan. Tapos nakababa totally yung ating gain. Tapos naka-flat lang yung EQ natin.
And then sa amplifier natin guys, gumamit lang ako ng CA5 pero nasa mga 11 o'clock lang yung volume natin. Okay, sa EQ natin, naka-flat lang siya lahat guys. So, yun. And then, okay. So, yun. Ito lang yung ginamit natin guys, no? Yung si Mecman Audio na VX12. Alright. Okay guys, so ang next topic natin sa susunod nating video is about dito sa ating Mecman Audio. So, halongkatin pa natin yung mga iba't ibang features nito kasi bago pa to sa akin at naninibago pa talaga ako sa effects niya at saka sa other features niya guys. 'Di ba kasi yung gamit natin dati is si Reural, ayun oh. Ayan, nagpapahinga pa siya. So, since meron tayong bagong mixer, so aaralin ko pa to kung ano yung mga features nito guys. Though basic lang naman to na mixer but as a beginner, may mga bago siya para sa akin. Okay? So hanggang sa susunod na sound check at saka pagdiskubre sa mga iba't ibang features ng ating mga gamit guys. Alright.